Hey Sektagoers! Ano ang naramdaman mo kapag naisip mo ang iyong childhood? Sa tingin mo ba ito ay masayang lugar na bibigyan mo ng anumang bagay na babalikan? O mas gugustuhin mo magpanggap na hindi ito nangyari? Sa kasamang palad, kung minsan ang mga magulang ay hindi ang pinaka nakakaalam at ang mga pagpipilian na ginagawa nila habang pinapalaki ang kanilang mga anak ay maaari maging sanhi ng trauma sa kanilang mga anak. Minsan, ang mga pagkakamaling ito ay talagang tapat, hindi sinasadyang mga pagkakamali na ginawa dahil hindi nila talaga alam ang mas mahusay, ngunit kung minsan ay hindi. Ano man ang dahilan, ang resulta ay madalas na pareho, isang malungkot na bata na nagdadala ng kanilang sakit sa kanilang pagtanda. Narito ang 5 sa mga pagkakamali ng mga magulang na maaaring magdulot ng trauma sa kanilang mga anak. Number 1. Fighting in front of children. Naalala mo ba ang iyong mga magulang na nag-aaway sa harap mo noong bata ka pa? Sa kasamang palad, ito ay totoo para sa marami sa atin. Ang pagkatalo ay isang normal at malusog na aspeto ng isang relasyon. Ngunit kung minsan, ito ay isang ganap na away na may sigawan, pagtawag ng pangalan at kung minsan kahit na marahas na pag-uugali tulad ng paghagis o pagsuntok ng mga bagay. Mas malala pa kapag pinili nilang huwag pansinin ang isang batang nakaupo sa harap nila o nakikinig sa kanila sa pamamagitan ng mga dingding ng kanilang silid. Ang isang pag-aaral mula sa University ng Oregon ay nagpapakita na ang mga negatibong epekto ng away ng isang magulang ay maaaring makaapekto sa mga bata kasing edad ng 6 na buwan. At syempre, ang mga negatibong epekto ay napupunta mula sa pagkabata hanggang sa adolescence. Ang pakikinig o pananood sa kanilang mga magulang na nagtatalo ay maaari magdulot ng insecurities, negatibong epekto sa relasyon ng magulang at anak at lumikha ng isang stressful environment kung saan ang isang bata ay may maliit na pagkakataon na lumaki ng masaya at kapag sila ay lumaki, kailangan pa rin nilang harapin ang mga pangmatagalang epekto ng trauma ng kanilang pinagdaanan. Ang pagiging mas madaling makaranas ng depresyon at anxiety, kahirapan sa pagsasaayos ng kanilang atensyon at emotions, paghinto sa pag-aaral, pagkakaroon ng hindi malusog na mga relasyon at mga attachment problems, at mga physical issues tulad ng kahirapan sa pagtulog o pagkain. Number 2. Using corporal punishment. Ang corporal punishment ay pisikal na pang-aabuso na desperadong sinusubukang itago sa ilalim ng maskara ng disiplina. Ilang beses mo na bang narinig ang isang magulang na nag-uusap tungkol sa kung paano nila dinidisiplina ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng pagpalo sa kanila, pagpingot sa kanilang mga tenga, paghampas sa kanila ng sinturon o paghagis ng mga bagay sa kanila? At ilang beses mo na bang narinig ang mga matatandang tao na nagkukwento tungkol sa kanilang pisikal na disiplina at sila ay naging maayos? Marahil ay iniisip nila na sila ay naging maayos, ngunit hindi iyon ang kaso para sa maraming tao na nagdurusa pa rin sa mga consequences ng corporal punishment. At anuman ang paninindigan ng mga magulang, mahigpit na ipinapayo ng mga profesional against sa ganitong uri ng parusa. Hinihikayat ng American Academy of Pediatrics, AAP, ang mga magulang at tagapag-alaga na pigilin ang paggamit ng corporal punishment at sa halip ay subukan ang malusog na mga anyo ng disiplina. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang corporal punishment ay hindi epektibo sa katagalan, posibleng maging mas malala pa ang pag-uugali, makapinsala sa relasyon sa bata at magulang at mapataas ang agresibong pag-uugali. Number 3. Playing favorites. Ang kapatid mo ba ang gintong paboritong anak ng iyong pamilya? Favoritism ay isang bagay na madalas na nangyayari sa mga pamilyang may mas maraming kapatid. Kung hindi man lang napapansin ng magulang na tinatrato nila ang isang bata ng mas mabuti o kung sinasadya nila ito, marahil ay mas pinupuri nila ang isa sa kanilang mga anak. Pinahintulutan sila ng mga bagay na hindi nila pinahintulutan sa iba nilang mga anak o binibigyan ng mas maraming atensyon ang kanilang paboritong anak. Gaano man ito ipakita o ang dahilan sa likod nito, nakakasama ito sa iba pang mga kapatid. Ang patuloy na pagkukumpara sa iyong kapatid sa masamang paraan ay maaaring mag-isip sa kanila na hindi sila gaanong mahalaga. Maaaring hindi nila maabot ang matataas na standards o parang mas magiging masaya ang kanilang pamilya kung wala sila. Ang mga pakiramdam ng kawalang halaga at low self-esteem ay hindi nakaka-reserve lamang sa kanilang childhood. Kapag nasa hustong gulang na sila,
Ang hindi nalutas na mga problema mula sa kanilang nakaraan ay maaaring makaapekto sa kanilang mga pagkakaibigan, romantic relationships, at sa huli, maging ang mga relasyon sa kanilang sariling mga anak. Number 4, emotional neglect. Ang emotional neglect ay nangyayari kapag ang isang magulang ay nabigong tumugon sa mga emosyonal na pangangailangan ng kanilang anak. Iba ito sa emotional abuse dahil ang pagpapabaya sa mga emosyonal na pangangailangan ay maaaring hindi sinasadya. Ang mga bata na pinabayaan sa damdamin ay maaaring mapangalagaan ang lahat ng kailangan nila tulad ng pagkain, tirahan at healthcare. Ngunit sa pagdating sa kanilang mga damdamin, ang kanilang mga magulang ay maaaring maging malayo at walang pansin. Sa halip na bigyan sila ng advice at comfort, sinasabihan sila ng kanilang mga magulang na wag na lang nilang pansinin ang kanilang mga problema at wag na silang pag-usapan pa. Nabigo silang kilalanin ang emotional needs ng kanilang anak at iniiwan nila ang kanilang mga anak na asikasuhin ang kanilang mga problema ng mag-isa nang hindi nakikinig sa kanila. Sa paglipas ng panahon, ang mga batang iyon ay maaaring huminto sa paghingi ng payo at mas lalo pang iisipin ang kanilang mga problema. Maaari rin silang magkaroon ng panganib ng developmental delays, low self-esteem, at pag-alis sa mga kaibigan at activities. Ang trauma na ito ay nagpapatuloy hanggang sa pagtanda kapag maaari silang magdusa mula sa post-traumatic stress disorder, depression, emotional unavailability, at trust issues. And number 5, emphasizing good grades too much. Nais ng bawat magulang na maging mahusay ang kanilang anak sa school. Ngunit kung minsan ang mga magulang ay lumalampas na sa linya, sa halip na maging nakapagpapalakas ng loob, sila ay nahuhumaling sa mga grades ng kanilang mga anak na ginagawa itong sentro ng kanilang mundo. Ang isang pag-aaral mula sa Arizona State University noong 2016 ay nagpakita ng sobrang pressure pagdating sa matataas na grades ay maaaring maging counterproductive. Ang mga magulang na masyadong nagtutuon ng pansin sa mga grado ay hindi direktang pinaliit ang kahalagahan ng mga social skills and compassion na maaaring mabigo sa mga bata sa pagiging mahusay na adjusted sa mga individual at nag-aambag ng mga miyembro ng lipunan. Higit sa lahat, kapag ang mga magulang ay nagalagay ng ganoong pressure sa kanilang mga anak sa panahon ng kanilang pagbuo ng mga taon, nagudulot sila ng mataas na antas ng stress at anxiety. Bilang resulta, ang mga bata na ang mga magulang ay patuloy na nagtulak sa kanila na makamit ang mga mas mahusay kaysa sa kanilang mga kaya ay mas malamang na makaranas ng mga negatibong resulta tulad ng depression, anxiety, lower self-esteem, behavior problems, learning problems, pati na rin ang mas mababang mga grade. Pinapanampas nila ang pinakamagandang oras sa kanilang buhay dahil ginugugol nila ang kanilang oras sa pag-aaral sa likod ng mga saradong pinto. Sinusubukang maabot ang hindi maabot na mga expectations. So, nakarelate ka ba sa alinman sa mga ito? Kung isa kang magulang na nanonood nito, subukang panadilihing bukas ang isip para sa ilang pagbabago pagdating sa pagpapalaki sa iyong mga anak. Kung nakikita mo ang iyong mga magulang na sumasalamin dito, maaaring makatulong na makipag-ugnay sa isang mental health professional upang harapin ang mga masalimuot na damdamin at alalahanin na maaaring nahihirapan ka.